Posing no, yung aming pananampalataya. We know you are our visitors po for today sa isang selebrasyon ni Brother Jojo. So, niniliwanag ko lang po as I would be presenting po no, ang aming pananampalataya, ang aming pag-aaral. Ang halaga po nito ay sa mga kapatiran na namin, mapamatanda po, tawag namin doon, mapamatanda sa pananampalataya o yung mga baguhan naming kapatiran sa iba't ibang lugar. As you can see po, our center po is talagang capacity namin. And still, we have our protocols. No? We have them sa kanila pang mga tahanan. Sila po ay madagdagan no? Ng mga kaalaman po patuloy sa salita ng Diyos, pang-spiritual po. No? At siyempre, kung ano nga po ang hangarin natin ngayong umaga rito, ay yun po, tayo'y kakatagpuin ng Diyos sa iba't ibang aspeto ng ating pananalig at sa mga bisita po at kahit po sa mga, as you all know, we are recorded live and we have our YouTube channel sa mga nakakapanood sa amin, lalo na pag time ng message namin, we really hope and pray po lagi na makakatulong kami sa inyo pang-spiritual. Ano po? Rest assured, we will give due respect sa inyo pong paniniwala, no? Yung mga nanonood sa amin, and kaugnay na po ng aming mga pinapahayag. Well, I go back po sa isang pag-aaral as we will now commit after our songs. Yung Diyos na kinikilala ng panahon na yun, nila Haring David, as backgrounder ng Psalms 34 po na binasa kanina, and kami naririto, pinapakita ko po yung halaga. No? Nung panahon ng pagkakahirang ng Diyos, doon sa mga mababasa nating mga katauhan sa lumang tipan. Yan nga po yun. Lagi yun inuugnay ni Pastor Ed sa aspeto na ang tamang pag-aaral po ng Biblia, yan po inuugnay lagi sa bagong tipan. Ano ba ang nagiging mga pangyayari na o nangyari na? So, yun yung mga karanasan no, ng mga unang hinirang ng Diyos sa lumang tipan. And sa bagong tipan, mas tayo po ay pribilehado. No, nandun po yung mga meron na sila noon, pero mas higit tayo. Bakit nga po ba? Paulit-ulit na lang si Pastor. Ang panahon po natin, na ipahayag na po ang kaligtasan ng sino man na mananalig sa Panginoong Hesukristo. At tayo na lang po ngayong bilang mga kapatiran, pinangahawakan natin ang kabuuan po ng aral sa Biblia. At doon po natin binabase ang ating pananampalataya. Mahirap po pag ang inyong pananampalataya ay nakabase lamang sa mga kasabihan, mga tinatawag pong mga superstitious beliefs lang, etc., etc., nakakalungkot po kasi na kulang po ang inyong kaalaman pang-spiritual. Kaya nga, kahit sa mga baguhan namin, today, ano ba ang pwedeng idagdag ni Pastor na kaalaman? Sa amin naman po mga matatanda na sa pananampalataya, patuloy po kaming mapaalalahanan no? Sa aming mga pamumuhay Kristiyano at hopefully, bibiruin ko ang bisita ni Brother Jojo, nakikita nyo po yung buhay na yun kay Brother Jojo. Pag hindi po, isumbong nyo sa amin. Ano po, huwag po kayong mag-alala. Kasi kayo po ay napaanyayahan niya ngayon sa isang mahalagang responsibilidad po. Mamaya ipapaliwanag namin yon. And sa aming pong pananampalataya, ay lagi po, we would like to declare that we will be God's witnesses po, no? Sa aspeto na yon. Yung aming pananampalataya, paniniwala, ay makikitaan po kami ng mga pwedeng sabihin talagang makabuluhan o makatotohanan. Sample po dito, isang ilustrasyon, lagi naming dinidefine sa inyo na ang ministeryo po namin, wala po kaming dinadalang politika. Okay? Alam niyo po yan ever since. Wala po kung hindi lamang ang Panginoong Hesukristo. Sa ibang aspeto din po, hindi din po namin kasama yung pong mga, kaya nga lagi kaming nagbibigay galang sa iba't ibang pananampalataya. Hindi po kami para manira, ano po, sa mga nanonood sa amin sa YouTube channel,
Hindi po kami para manira ng inyong paniniwala o sinasamahang mga relihiyon. But again, kung ano po yung aming katatayuan at maidagdag po sa inyo, no? Ayan, so walang politika, walang pakikipagdebate, walang paninira, at lalong-lalo na po, wala po kaming pera-pera. Hindi po namin kasama yung mga nanghihingi sa palengke, sa mga bus, no? Iba-iba na po eh. Nakasiraan na po namin lahat ng sinasabing, ano ba yung mga yan? And kami po, kahit sa aming ministeryong ito, ang Diyos po ang kumakatag po, tumutugon. And kahit po sa may mga kaalaman na, dinideclare namin ito, we are an indigenous ministry. Wala din po kami mga panghihingi sa politiko. Wala din kami mga panghihingi sa ibang churches abroad. No? Wala po kami ng mga ganong kung ano-ano fundraising at kung ano-anong ginagawa po ng mga ibang iglesia, bigay galang, mga networking, mga kung ano-ano pong cooperative, hindi po yun makikita sa Bible eh. Ang nasa Bible po, una po lagi ay sa Diyos po tayo aasa sa atin pong lahat. Kaya nga sabi nung Psalms 34 verse 9, you will lack nothing. No po? And yung verse 8, na yun po isa sa favorite verse ni Pastor, taste and see that the Lord is good. No? Sa mga baguhan po na nanunood sa amin, sa mga makakapanood po sa aming recorded na ito sa YouTube, no? And siyempre, besides doon sa mga brethren natin sa FB Live and Zoom, and kasama, I hope, kahit po sa aming bisita today, kung ano po ang maidadagdag namin sa inyong kaalaman, pang-spiritual. At kayo po ang magdi-decide kung yung ba sinasabi ni Pastor ay may kabuluhan. No? And muli, kailangan ko pong gamitin ang isang napakahalagang pagkakataon. So much of dun po sa mga introductory na aspect na binabanggit ni Pastor. It is our second month of September. And as I have said a while ago, dun po sa amin pong not recorded sa pasimula, November 12 po, paki-block off na po ninyo ang inyong mga calendars. November 12 po will be our anniversary date. No? As I have said a while ago din po, paki-ready po ang day na yon na tayo magkakasama-sama, iba-ibang lugar, timeline, and sa kakayanan din po namin dito ay nakaugnay din po no, yung puso ni Pastor na makatagpo namin kayo. Yan. Makasama namin kayo sa selebrasyon na yon ng November 12. So that's 2 months to go po. No? So second Sunday today, September 10, and hopefully, habang wala pa si Lord, no, makapiling namin kayo sa November 12. Ayan, kung wala pa po si Lord, ha? Kasi, as per may posting sa FB natin kahapon, there is this breaker ko, di ba? Madalas ganyan si Pastor eh. Gagamit ako ng isang ilustrasyon. May cute na bata, di ba? Ang typical, pag umaga, kung nakita niyo po yung pinost ko kahapon, part ito ng aking ilustrasyon ngayong umaga. And ang typical na supposed to be morning nating gesture at mga batian. So parang kanina, bumati si Pastor, Blessed Sunday, di po ba, sa inyong lahat. And what if, kunyari, ang bati sa inyo ni Pastor ngayong umaga, tulad ng pinost ko kahapon, ay ganire. Sabi nga, ganire. Kung sa Batangas nila Pastor Rico ngayong umaga, Ninong Coco, ay sabi nga nung bata ay, Hoy, Mare! Ano chismis? Ayun yung typical eh, di ba? Na mga batian. O ano latest? So, hindi, pero mas okay yung bata kahapon na pinost ko eh, di ba? Hoy, Mare! Ano ang chismis? Ano pa siya eh, slang pa eh, di ba? But anyways, ano nga ba ang mga chismis sa panahon na ito? And uugnayan yun ni Pastor ngayong umaga. Actually, the word chismis, we term it, di ba? Although, sa iba, yung tinatawag nilang concept ng chismis, kung yung mga usapan na yun, o mga kaalaman, balita, parang inuugnay ko po sa mensahe ngayong umaga. Tignan ninyo,
kung ito po ay sa positibong aspeto, no? Yung mga heralds ng panahon ng hindi lang ng mga royal mga time na yan, yung mga heralds na tinatawag na mga messenger, kahit sa Bible po, ever since, meron na po niyan. Sila yung mga ginagamit ng Diyos, mga propeta, etc. And even angels were heralds, messengers of God. No, nagdadala sila ng mga balita. And yan ang mga balitang yan yung pang-update, no? Pangpaalam sa mga kung sino po ang madadatnan ng mga iba't ibang uri na balita na yan o impormasyon pinaganda sa ating panahon. But literally, there are these tambay terms, no? Yung tinatawag ng chismisan, and nagkaroon pa nga niyang magandang updated na word, pero hindi na siya current events kasi naibenta na ni Dia yung painting niyang yun, di ba? Yung Marites niyang painting na yun, naibenta niya na yun. So maraming issue yung word, but still nag-maintain yung word na chismis, either chismosero ka, chismosera ka. Ngayong umaga, si Pastor Ed, siguro I would define myself as one of those chismosero, no? Pero nakakatiyak kayo, yung ichichismis ko sa inyo ay totoo. Di ba? Kasi ang chismis, sinasabing negative pag hindi totoo. Okay? So today, what are mga aspect na ito na pwedeng sabihin nating chismis? No? Tingnan lang natin muna ang ilang bagay. Sa World Health Organization updates, may bagong variant ng COVID. Yan. Kaya kahit tayo, kala natin, papunta tayo sa bago nating tema, kala natin, okay na, nagre-recover na ang mundo, ongoing po ang mga pangyayari. Nung katuparan, ng lagi kong sinasabi sa inyo, ng Matthew 24, andyan po yan, magpapatuloy ang pestilence na yan. No? Tapos, nagagamit na natin lagi, ongoing din po, babalikan ko yung sa World Health, ayan, tinatawag nilang Aries at saka yung, although, ewan ko kung pinattern nila dahil malapit na namang magpasko, bare months na and New Year, yung term na Picolay. So parang paputok yung Piccolo, parang ganun. So whatever, no, updates ng World Health Organization, ito po yung makatotohanan. No? And hindi ito chismis. Pag tinerm mo kasi chismis, on the negative side no? Lagi ko lang binigay na ilustrasyon yung bata kahapon kasi napakagandang paalaala. Typical sa atin, every time na may makakaharap tayo, makikita, na kakilala, kausap, ganun yung idea. There's that tinatawag na conversation para po sa inyong mga aspeto ng iba-ibang kaalaman. But here goes, besides the World Health Organization, well, the rumors of war na ginagamit na nga ni Pastor, ongoing, we can see anytime ang development. Sabi ko nga last Sunday sa inyo, the prophecy nung isang, kung tinignan nyo yung material ko, di ba? Sinabi ko naman sa inyo yung internet site na yon. So, siya daw yung modern day Nostradamus ng England. And andun yung kanyang idea na this year, 2023, will be World War III. Kasi magsisimula sa Taiwan. So lahat yan, issues yan ng current events, lahat nangyayari sa ating paligid na. So mga pestilence, rumors of war, and then here goes. As of to date, di ba, kahapon lang, 300 na naman ang patay, no po, sa isang magandang lugar sa tinagurian nga po nila ng earthquake, no? Lahat nandun At hindi ito typical na historic lang na minsan-minsan, ano na siya, panay-panay na. Diba? Kahit ang earthquake, panay-panay na. No? And sabi nga doon sa mga updates, well, ano ba ang pinupokus nito? Si Pastor Ed ngayong umaga,
I would like to emphasize lang po ang isang mahalagang katotohanan sa ating lahat. Masarap ang ating mga katatayuan ngayong umaga. Meron ba tayong pagsubok ngayong umaga? Meron ba tayong mga mahihirap na sitwasyon ngayong umaga? Meron ba tayong mga kinakaharap na realidad ng buhay ngayong umaga? At sabi nga, nagpasimula ito, lagi namang binabalik sa inyo ni Pastor, ang naging pangyayari ng likayin ng Diyos ang sangkatauhan, pinamunuan tayo ng ating salinlahi, kay Adan at kay Eva na yan, and alam na natin ang naging nature ng tao, dahil naman ng kasalanan, tayo po lahat ay masasabi natin talagang naapektuhan ng mga nangyayaring ito sa buong, sabihin natin, sangkatauhan. No? Sa buong mundo, iba-ibang lugar, nandyan yan. Hindi yan maaalis. Kaya nga, marami naman pong mga pagpapahayag ang Diyos sa salita niya na ano ba ang mahalaga kung hindi ang ating buhay na meron tayo. Pero typically, marami po na nagsasayang ng kanyang mga binigay ng Diyos na buhay. And dami na natin na pag-aaralan, papatungkol yan sa pangkalusugan. Alam nyo, kailan mag-iingat, kung kailan may sakit na. Di ba? Kung nung malusog pa, hala, sige, kung ano-anong ginagawa sa pangangatawan, okay po yun eh. Sige, gusto ng Diyos mag-enjoy tayo, pero sa paraan na tama, no? Pangkalusugan, tamang mga ehersisyo, diet, etc. Pero kung sa bawat aspeto, lagi naman natin binabalanse yon sa ating pong pananampalataya. You can enjoy life sa tatlong aspeto. Enjoy your life with God, family, and syempre, hindi ko alisin yung mga negosyo ninyo, trabaho ninyo, but sa amin po kasi, sa ministeryong ito, yung ministry, yung pagkakataong makapaglingkod ka po sa Diyos. Kasi, enjoy life with God, so taste and see that the Lord is good, no? Sabi ko sa inyo, Psalms 34 kanina, verse 8, and you will lack nothing, verse 9. Then, enjoy your family. Alam nyo, ako nga, nalungkot kasi another truth na naman ito, si Pastor lagi nagpapaalaala. Diba? What God had joined together. Pero ang mundo, sinisira yan. No? Ang pamilya, ang mag-asawa, tukso ng dyablo. Ang dyablo po ang nagwawasak ng pamilya, tandaan nyo yan. And then, dahil walang kaalaman ng mga individual, nalilin lang sila, nawawasak sila ng Diyos, ng dyablo, no? Na ang likha ng Diyos sa pasimula ay maganda. Pagsamahin ng mag-asawa, pero sa kagustuhan ng tao, yumaman, etc., magsasakripisyo, alam natin ang mga kwento ng buhay, di ba? Nagkakaroon ng mga problema pag nasa abroad na, nagkakaroon ng mga kabit, etc., nawawasak ang mga pamilya, no? Pero dapat talaga magkasama ang mag-asawa. Kaya nga kayo nag-vow ng for better or for worse, di ba? Till death do us part. Kung ganun din lang, mag-aasawa kayo, tapos a-abroad kayo, iwanan nyo yung partner ninyo, huwag na lang kayong mag-asawa muna. Di ba? Kayo manatili kayong dalaga binata, mag-abroad na muna kayo, magpayaman na muna kayo, kung hindi nyo rin masusunod ang kalooban ng Diyos, na kung ano na ang pinagsama ng Diyos, magkasama kayo. Ibig nyo ba sabihin, ang Diyos na magpapayaman sa inyo, nasa abroad, pwede kayong payamanin ng Diyos dito kung susundin nyo lang po ang kanyang kalooban. No? Kanya-kanya na lang nga po yung prinsipyo, pananaw, at gumagalang po kami. Pero kami po, binibigyan namin kayo ng mga, yung pagpapalawak po ba ng isipin. No? Para tingnan ninyo, ibig ba sabihin, kaya lang kayo giginawa dahil mag-a-abroad kayo. Ano ba mga nangyayari sa nag-a-abroad nating mga kababayan? Alam niyo yun, kapahamakan lang din po. No? Kapahamakan. Iilan po sa statistics ang talagang, pwedeng sabihin natin na yung pong wala sa Diyos ay
maganda daw ang naging buhay. Pero ang statistics nun po, I doubt it. No? Kasi andyan naman si Sister J, isa natin yan sa labor natin nagwo-work. Alam niya lalo na sa migrant workers nga ang idea niya. Alam niya ang mga nangyayari. Kadalasan ng mga nag-abroad natin, naloloko pa. No po? Tayo naman dito sa bansang Pilipinas, pwedeng sabihin nila, walang asenso, walang kabuhayan, puro korupsyon dito. Nagkakamali po kayo. Subukan niyo po munang panaligan ng Panginoong Hesukristo. Hindi niyo na po kailangan mag-abroad. Kasi dito lang po, aayusin ng Panginoong Hesukristo ang inyong mga buhay. No? Matitikman ninyo ang pwede ninyong matikman dahil sa kanyang kaparaanan, hindi sa inyong kaparaanan. And ganun nga po ang puso ni Pastor ngayong umaga. Bakit? Dinadala ko kayo sa isang katotohanan. Dahil per the news, etc., ang dami nyo ng aspeto, no? Yung mga chismis na yan, yung iba-ibang concept na yan, ang dami nyo ng pwedeng katakutan, pangambahan, di ba? Ay, typical yan yung sa morning taas na naman ng gasolina, taas na naman ng mga ganito, bilihin, etc., etc., no? Wala nang katapusan ng mga, kasi hindi nga alam ng karamihan. Pero tayong mga nasa Panginoon na, alam ang Bible, alam na natin ang mangyayari sa mga huling panahon. Tayo nga ay naghahanda na lang Kaya nga doon ako magpo-focus sa mga baguhan naming kapatiran. Gusto ko po iparating sa inyo na kaming matanda na sa pananampalataya, kaming nasubok na namin, kaya nga pinabasa ko po yung favorite verse ko yun Yung verse 8 ng Psalms 34. We have seen and we have tasted the goodness of the Lord. No? Paano niya binago ang aming buhay. No po? And kaya din po niyang gawin yan sa inyo ngayon, umaga. Kung kayo po'y magkakaroon lang ng pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, yun po yung mas benepisyong meron tayo sa ating panahon. At hindi po lang nung panahon ng sumulat ng Psalms 34. Bakit po? Sabi nga kahit sa tinatawag natin justice system natin, kailangan mag-present ka ng ebidensya. Yan. Sabi nga, ebidensya lagi. And si Pastor, wala akong ipopokus sa inyong ebidensya kung hindi ang salita ng Diyos. No? Kasi, usapang spiritual tayo dito, dapat ang batayan natin ay salita ng Diyos. At although kahit sa loob ng korte, nagtatalo ang magagaling daw ng mga dikampanilya sa kanya-kanyang pananaw. Pero again and again, ang magpapatupad pa rin ng tamang yung tinatawag nilang kaalaman, yung pong mas nandoon sa kanilang tinawag na karanasan na. No? At yung mga recorded na mga kaso. So, yan ang mga pinagbabatayan para maipatupad. Kahit ang Supreme Court, meron silang sariling mga pinagbabatayan na ng parameter. And ganun din po sa Bible. We are not saying we are perfect here. Okay? Sa aming po mga doktrina. But rest assured, what doctrines do we have here is always, sabi ng Bible, are the teaching of our Lord Jesus Christ. 2 John 9. Anyone who runs ahead and does not continue with the teaching of Christ does not have God. Liwanag po niyan. Pakibasa niyo ulit po yan. 2 John 9. In the second book of John, verse 9. Anyone who runs ahead, kaya kayo po sa iba't ibang ministeryo, at lalo na po, sorry to say, nasa ibang relihiyon, pananampalataya, nakakalungkot po. Pag ang teachings po ninyo ay hindi po teachings ni Lord Jesus Christ, wala daw po pala kayo sa Diyos Nasasayang lang po ang inyong mga kaalaman. And we just would like to share that. Hindi po yan galing kay Pastor Ed. Galing po yan mismo sa the very word of God. No? Pakibasa nyo na lang yung 2 John 9. Ang liwanag po nun, anyone who runs ahead and does not continue with the teachings of Christ does not have God. Ang dami pong teachings ni Lord Jesus Christ na titignan natin mamaya. About what? Yung kalalagayan natin lahat ngayon.
pakitanong ang mga katabi natin ngayong umaga, kayong mga nasa tahanan, anong inyong mga pinangangambahan sa buhay? Sige nga po. Ayan, di ba ba? Anong inyong mga pinangangambahan sa buhay? Yung mga dalaga natin dito, hindi ako makakapag-asawa, yung mga wala dito, hindi ako yayaman. Ano ba? Ano ba ang mga pinangangambahan natin? Ano po sa buhay na ito? Hindi ako makakatapos, wala nang pagpapaaral. Ano pa? Sige, ano pa? Marami issue eh. Talaga bang, Lord, wala nang pag-asa asawa ko? Sa mga may asawa naman po ngayong umaga. Wala na pa talaga pag-asa? Talaga ba siya talaga lasenggo na, babaero, sugarero, etc.? Dagdag nyo pa, adik, kung sakali, adik. Wala na po ba talagang pag-asa? Yan ang pangamba ng ano eh. No? Lalo na, may mga ilan tayong brethren ngayong umaga. May alam namin, may mga pangkalusugan kayo. Yan, meron tayong isang brethren ngayon on her second aspect. She's undergoing yung mga health condition. Parang nung kami, kahit si pastor, nung mga panahon na andun kami sa annual PE check-up namin, siyempre, may mga defined na karamdaman. So, ano ang pinangangambahan natin, di ba? Yung buhay. Buhay lagi. Di ba? Kaya nga mensahe ko last Sunday, buhay is life. Di ba? Kung meron kayong kilay is life, kay Pastor Ed, buhay is life. Na po? And ang inyo ba mga pinangangambahan, ang inyong pangangatawan, nagtatabaan na ba kayo? Bip-bip, no po, sakali, sa aspeto na yon. So, ano po, dito po, tutugunan tayo ng isang katotohanan na meron, kasi dahil prelude ako sa ating pagtatapos ng ating tema on November 12. Ma'am Jane, I know wala kayo, nasa FB Live. Monitor nyo na lang, gawan nyo na lang ako. Nandyan, yan. Nagpaalam sila sa akin, wala sila sa Zoom. So, monitor mo na lang, ma'am, yung key verse ko pa rin. Kasi 2 months to go tayo. I'll go back sa ating pinaka-main verse ng ating tema last year. Revelations 15:4. And in Revelations 15:4, again, let me just read it to remind each and everyone for us. Magtatapos na ang isang taon natin, 2 months to go. So panibagong tema na naman tayo. Who shall not fear thee, O Lord? Yun. And glorify thy name. Sabi din ng Psalms 34, binasa ni Brother Jojo kanina. For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgment are made manifest. Meaning to say, as per the past 10 months ng pag-aaral na natin, marami tayong natutunan na ang Diyos natin ay banal at siya lamang po yung nakakapagpatupad ng lahat ng mga aspeto na yon. And so, ano po bang nandoon na gusto ipakita ni Pastor dito pa rin sa key verse natin last year na temang tinatapos natin. Ongoing na lang tayo for the past 2 months. Well, try to see. I have shared this para na lang dagdag natin ang mga bisita natin ng tinahak po naming tema this whole year. Pinaunawa namin through the past mga tema namin, yung anniversary team namin, ito yung mga mangyayari sa huling panahon na sinasaad po ng Biblia. Ito po yung aming mga pinaniniwalaan, ha? So, hindi namin naalisin sa ibang relihiyon, meron din kayong mga pinaniniwalaan na paraan ng Diyos. So be it. Pero kami, ito po yun. Doon sa Revelation 15:4, ito na po yung, ulitin ko lang kahit sa mga baguhan namin sa ating pong mga FB Live sa Zoom, ay nandun yung concept na ito na yung takdang panahon, matapos na po, kunin tayo ng Panginoon sa ulap, yung tinatawag nating caught up, and anytime mangyayari yun 1 Thessalonians 4, 1 Corinthians 15, sinasaad po yun. Ang Panginoong Jesucristo po, babalik sa ulap, kukunin niya yung mga nananalig sa Kanya, no? Kung ikaw po ay nailibing na, babangon, yung iyong katawan pong naiwan doon,
Pero yung iyo pong kaluluwa na binabanggit namin lagi, pag namamatay ang isang nilalang, yung pong kaluluwa niya automatic pupunta po sa presensya ng Diyos. Pag Christian. Pero pag hindi po Christian, pupunta po muna dun sa lugar ng Hades na tinatawag. So, nandiyan na po yung mga pagpapaliwanag namin sa mga baguhan, baka kayo'y malilito, pero yun po ang mga pinaniniwala namin. Idagdag nyo na lang po sa kaalaman ninyo. Then, ang mangyayari po, no, under the altar, pagbalik po ng Panginoon sa ulap, kukunin po niya, una, yung mga namatay sa pananampalataya. So, kung ikaw po ay namatay wala sa pananampalataya nung lumang tipan, doon ka po sa Hades. Sabi po ng Luke 18, yun doon kasama ka doon nung rich man, no, doon sa Hades, no? Kasi yung mga namamatay po sa lumang tipan na hindi po kumilala sa Diyos ng lumang tipan, nandun sila sa Hades. Pero nang mamatay po ang Panginoong Hesukristo, nang dumating siya at iligtas ang sangkatauhan kung sino yung mananalig sa Kanya, no, kinuha po niya yung mga nandoon sa lugar naman ni Abraham sa Hades, no? And then doon sa concept po na yon, dinala niya doon sa under the altar. Yung mga kumilala sa Diyos nila Abraham sa lumang tipan. Alam niyo na yan. Pero kailangan ko lang dagdagan yung mga nasa ating kapatiran sa FB Live dahil andun yung concept na nakaugnay ako sa mensahe. And then, sabi nga po, tayo namang nabubuhay pa, no? Yung kaluluwa po nung namatay, magkakaroon ng bagong katawan, tinatawag na 1 Corinthians 15, para po sa mga walang alam, nagkakaroon po tinatawag na spiritual body. Yun po yung katawan na hindi na mamamatay muli. Yun po yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And then, yun naman pong naiwan na katulad natin sa kasakali, bigla pong mababago ang mga katawan natin. Tayong buhay pa, ha? Mababago ang katawan natin, ang kaluluwa naman natin ay nandito pa sa katawan na ito at magiging tinatawag din po tayong spiritual body. Aangat po tayo, sasalubungin natin ng Panginoon sa ulap. Ayan. No? So sa doktrina ng iba pong pananampalataya, relihiyon, yung building ng kanilang simbahan daw ang aangat. Medyo nakakataka yun. Malabo pong mangyari yun. Tayo po ang aangat, yung mga katawan natin ito, and biruan lang po, wala pong pwedeng humawak sa mga pantalon namin. No, kanya-kanya po tayong pag-angat kung tayo po ay tunay na niligtas ng Panginoong Hesukristo. Yan po yung mga kaalaman namin dito, ha? Niririman ko lang po yung mga baguhan. And kahit po yung mga bisita namin, I hope may nakikita kayong, yung tinatawag lang pong common sense, ano po, sa aming mga pinag-uusapan dito. Bakit po kaya? Sinasagot ko po kasi ngayong umaga, yung katanungan na yun, ano bang inyong mga pinangangambahan pa sa buhay? No? Doon, dinala na ako ni Pastor, ni Lord as your pastor for the past 33 years ko. Sabi ko nga sa inyo, I am celebrating my 33 years as a pastor last August. Sa mga baguhan din po. And ongoing ako, ano na naman ang kakaharapin ng ministering ito for this coming new year natin, November 12. So, preparing si Pastor. And ano nga ba? Ano pa ang papangambahan pa ni Pastor Ed? And overall, ang Diyos ang nakakaalam. Tandaan po natin yan. Kaya nga, pansinin ninyo, ang napansin ko dun sa tema natin last year, ganito si Pastor, kung may dalang mga fresh seafood si Brother Jojo kanina, pinaluto na nga dyan. Ano po, pinatitikim tayo, galing pang probinsya yan. Yung kanyang handa. Fresh din po lagi si Pastor sa mga mensahe. Never pa po ako umulit ng idea. No? Kahit yung ever since yung Holy Word natin, wala kayong makikitang umulit. Ano ba ang nakita ni Pastor sa Revelations 15:4? That He is not just a holy God. Today po, siya po ang pwedeng banggitin natin ditong pinahayag ng mga naroroon, and someday, advance na tayo, bago pa tayo pumunta doon, sasabihin pala natin to sasabihin pala natin to. So ngayon pa lang, pwede nyo na sabihin sa mga kamag-anak natin, kakilala, kasama sa trabaho, ka-eskwela,
Nalaman na natin bago pa mangyari ito. Ha? Sige, pakitanong ang mga katabi natin, mga nasa tahanan. Who shall not fear thee, O Lord? Sino po ang hindi magkakaroon ng takot sa iyo, O Diyos? Kasi ang tao, kung ano-anong kinakatakutan imbis na ang Diyos. Kaya nga, kahit ako po nagmo-moral values, alam niyo yan sa ating PNP, kaya sila ganun, wala silang takot sa Diyos Ano po? Walang takot sa Diyos ang tao. Mula nang manahin yan sa kasalanan ni Eva at Adan. Ang tao ay yung kalikasan niya naging makasalanan. Pero yung pala, nababago kung may takot ka sa Diyos. Kaya nga pinaliwanag na yan Naituro na yan dati ni Haring Solomon. Sabi niya sa Proverbs 7, the fear of the Lord is the beginning of what? Not just wisdom, knowledge, etc., but the beginning of true life, totoong buhay. Pag ikaw pala ay nakakilala sa Diyos, mababago ang pagkatao mo sa lumang tipan yun. Pero, pinapakita ko ang malaking kaibahan natin. Tayo, nang dumating ang Panginoong Jesucristo, bare months na, ipapanganak na naman daw siya ulit. Hindi po siya ulit ipapanganak. Ginugunita lang po natin. At darating na naman ang Marso, Abril, mamamatay na naman. Hindi din po. Paalaala lang po yun na may Diyos na nagsakatawang tao, no? Kasi para tayo iligtas, ulitin ko po itong doktrinang ito, napakahalaga nito. Dahil yun lamang po ang solusyon matapos magkasala ang ating ninuno si Eva at Adan, namamatay ang tao. Ngayon po, para masolusyonan yan ng Diyos, kinailangan ng Diyos ialay ang kanyang buhay. Pero ang Diyos po ay hindi mamamatay kasi Diyos siya, kinailangan niyang magsakatawang tao para po ialay, para po mamatay yung physical na body na yon, yung dugo at laman na yon, maipahayag, maging kabayaran ng minana nating mga kasalanan, whatever man po yon. And here goes yung katotohanan ng pananalig lamang po sa Panginoong Hesukristo. Inuulit-ulit po namin, hindi po sa pagsali sa anumang relihiyon ang makapagliligtas sa inyo, pananalig lamang po sa Panginoong Hesukristo. And then, yung kanya pong teachings of Christ na binabanggit namin, yung pong kabuuan ng salita ng Diyos, na napakahalaga po dahil pag wala ka din pong basihan ng iyong paniniwala, wala pong kabuluhan ang inyong pananampalataya, sabi po ng Santiago. Kaya kung ano lang po yung pinagbabatayan mo ng kaalaman mo tungkol sa mga relihiyon, nakakalungkot nga po Sa sampulan ko kayo, ulitin ko lang ito. Hoping, hindi po para mag-condemn o mag-prejudge. Bigyan ko lang po kayo ng common sense ngayong umaga. Yung ibang relihiyon po, ito yon. Malawak po silang relihiyon, dami nila. Pero sa kanila pong paniniwala ganito, nagre-reincarnate sila. Yan. Alam niyo na siguro yung relihiyon na yan. Nagre-reincarnate sila, pero pag nag-reincarnate sila, magiging po sila, dun sa bansa nila, magiging malalaking daga, unggoy, at saka baka. Birayin yung klaseng paniniwala yun. Babalik ka, namatay ka, babalik ka, ikaw ay magiging unggoy, baka, o malaking daga. Kaya nga yung mga malalaking daga po doon sa lugar na yun, pinapakain nila kasi kamag-anak daw nila yun. Nakakalungkot po na paniniwala. And meron naman yung literal na pinanggalingan natin dati, galing din po ako doon Atinista po ako di ba? Na may dadaanan pa ako munang sabi ko nga, wala akong makitang purgatorio sa Bible pagbabasahin ko yung Bible. Wala pong purgatorio sa Bible Dalawa lang po lagi yun, pupunta ka sa impyerno, pupunta ka sa langit. Wala na po yung parang kulturang Pilipino yun yung may palakasan.
may, may dadaanan ka pa muna, no? Marami pong klaseng relihiyon, nakakalungkot. Marami akong pwedeng banggitin sa aking pong kaalaman, no? Sinasampulan ko lang kayo, meron namang relihiyon, pwede silang pumatay, no? Yung holy war nila, yung jihad nila. Iba-ibang klaseng relihiyon yan. Kita nyo yung ngayon, oh, namamayagpag sila, di ba? Sa Middle East, nangre-rape sila ng mga bata. Kasama yun sa kanilang relihiyon. Yung isang extreme na relihiyon ngayon. Siyempre, hindi po kami para manira at hindi po ito chismis. Kasi ang sinasabi ko po dito ay recorded, makatotohanan, historically speaking, nasa news, di po ba? Yan po ay walang paninirang puri. No? Yan po ay mga revealed facts, no? Truths ng iba't ibang klaseng paniniwala. Meron pang isang paniniwala, I'm really sorry, siya na daw si Jesus. Marami ng ganyan sa US dati. Doon sa Waco, Texas, di ba? Na siya na daw si Jesus. Ngayon, nandun na daw siya sa Davao. Bahala kayo, kung maniwala kayo siya na si Jesus. Nandun siya sa Davao. Anong klaseng paniniwala, di ba? Pakitanungin yung mga sarili ngayong umaga. Binigyan ba ako ng utak ng Diyos? Kaya tayo binigyan ng utak ng Diyos para gamitin po yan. Ano po? Para alam mo kung common sense ba ito? Kung tama ba ito? No? Bakit ang daming tao napapaniwala at napapaniwala pa rin po? And pasensya po kayo ngayong umaga, pinapaniwala man po namin kayo sa mga pinapahayag namin dito. Ito po ay makatotohanan galing sa Biblia. Lalo na po yung mga baguhan naming kapatiran. No? But it's your choice. Sabi nga namin, we will not impose. Hindi po kami namimilit dito. Isa pa rin pong doktrina yon. Sa ibang iglesia, namimilit sila, di ba? Namimilit sila. Sa amin po, ang Panginoong Jesucristo, never siya namilit. Basahin niyo po ang buong Biblia ng Bagong Tipan. Nang siya'y nangangaral, hindi siya namilit. Nagsimula siyang mangaral, daming sumunod. Tapos paunti ng paunti, hanggang iisa na lang sa baba ng krus ng Kalbaryo niya, ang naiwan, si Apostol Juan. Ano po? And nakakalungkot, hindi namilit ang Panginoong Jesucristo. Ganon din po kami dito. But again, let me just use 4 other verses para lagpasan yung 2 to 3 na concept ng ebidensya. Sabi po dito sa isang konsepto na gusto kong diinan, sino lang ba dapat ang pangambahan natin? Naituro ko na yan madalas yung word na fear. Ang word na fear po sa English, kinakailangan laging, pag tinagalog mo yan sa word study, kailangan mong pagsamahin ng mga 2 o 3 Tagalog word para mabuo yung idea. Kasi pag dinefine mo lang siya sa paggagamitan mo, kunyari, fear God, di ba? Fear God, serve Him only. Pag sinabi mo fear God, pag ninegative mo lang yung idea ng fear na yon, katakutan mo ang Diyos. Pero mayroon pong deeper meaning yung word na fear na binabanggit. The fear of the Lord, etc. Yun po yung fear na merong combine ng Tagalog ng pagmamahal, paggalang, no? Pagmamahal at paggalang. At yung takot po na word sa Tagalog na fear, on that concept lang po yun. Dahil mahal mo ang Diyos, dahil ginagalang mo ang Diyos, natatakot kang mapawalay sa Kanya. Yun po ang meaning ng fear of God. Ulitin ko po, natatakot ka, no? Na dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos, dahil sa iyong paggalang sa Diyos, ay nandoon, matatakot kang mapawalay ka sa Kanya. Dahil pag naranasan niyo na po talaga ang buhay sa Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. I hope and pray, sabi po ng Hebrews 10:31. Hebrews 10:31. It is a dreadful thing to fall unto the hands of the living God.
Illustrative po yun na hawak na po pala ng Diyos ang buhay natin pag nasa Kanya na tayo, pag tinanggap na natin siya. Tandaan niyo po ito ha, pahabol ko lang po. Pero pag ikaw po pala ay nalaglag o nahulog, meaning ikaw ay kumawala sa kamay ng Diyos, sabi nga po ng John, di po ba, very clear, 10:29 to 31. Tandaan po ninyo ito, 28, 29. Hawak po tayo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang kamay. Then, hawak din po tayo ng Father sa kanyang kamay. And then, Ephesians 1:13, selyado po tayo ng Holy Spirit. So, hindi tayo maaagaw ng demonyo. Hindi tayo malalaglag. Liban na lang, ikaw mismo yung tatalon, kakawala, na po? No? Doon sa kamay ng Diyos na yun, na pinapahayag ng Biblia. So, again, it's your choice. Sa mga matatanda na nating kapatiran sa pananampalataya, nagre-remind si Pastor Ed, advance pala tayo, nakaka-bless, yung mangyayari sa Revelation 15:4, alam na natin. Ang tanong qualified ba tayong makapunta doon? May takot ba talaga tayo sa Diyos? Yan. Pero maraming Kristiyano ngayon, nagsasayang pa ng buhay. Di ba? Ang dami ngayon, nagpapabaya sa kanilang kaligtasan. So, nagpapaalala po si Pastor sa mga kapatiran, lalo na sa matatanda. No? Hopefully, sabi ko nga sa inyo, on my 33rd year, yan po ang mga nag-i-inspire sa akin na hindi ko sasayangin. Hindi ko sasayangin po ang buhay ko, yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. No? And sabi ko nga, hindi dahil sa ano pa man, but yung katatayuan ko po sa Panginoon na natikman na, naranasan. And here, there are 4 other verses po na kailangan lang idagdagan ko sa mga aspeto. Typical, kinakatakutan natin yung mga bagay-bagay nga mangyayari sa mundo, buhay, etc. Meron lang po akong ilang mga bagay na gustong pakita sa inyo, daanan natin. Sabi po dito, ng panahon nila, nung mapapansin ninyo, sa Isaiah, babalikan natin yung isang napakahalagang verse dito sa Isaiah. Sabi po sa Isaiah 35 verse 4, Ma'am Jane, kung gagawan mo ako ng mga, nang sila ay nasa isang mahirap na kalagayan ang bansang Israel, ano ang inassure sa kanila ng Panginoong Diyos ng panahon na yon? Sabi sa Isaiah 35:6, daanan ko lang po, say to them that are of a fearful heart, yung may mga takot pala sa mga nangyayari sa mundo, be strong, fear not, behold, your God will come with vengeance, even God with the recompense, He will come and save you. Lumantipan po yun. There is that assurance already. No? Hindi pa nila kilala ang Panginoong Jesucristo nung panahon na yun. Tayo po, papakita ko sa inyo sa bagong tipan, nang ang Panginoong Jesucristo ay magpahayag na. And syempre, andun yung idea ng concept ni Pablo ng kanyang maranasan na ang buhay sa Panginoon. Sabi po ni Pablo sa Hebrews 13 verse 6, ayan, Hebrews 13 verse 6, again, ganon din yung idea ni Isaiah 35. So that we may boldly say, ayan, the Lord is my helper, and I will not fear with man. I will not fear what man shall do unto me. Ganda. Ano po? Masigit tayo. Compared sa mga nakaranas sa lumang tipan, kita nyo po, brethren, mga baguhan, mga matatanda, lagi ko po ini-illustrate yung comparison ng pribilehiyong meron na tayo. At kung titignan nyo, isang ama katulad ni Brother Jojo, gamitin ko nga siya siguro ilustrasyon ngayon. Di ba, Jo? Ang sarap maging isang makadiyos na ama. Bibihira yung makikita nyo pong ganyan, may kargang anak, tapos may dede,
inaalagaan. Ang typical na ama, nasaan? Nasaan? Makamundong ama, nasaan? Alam niyo na yon, diba? Sa mga bisyo nila, etc. Wala ka pa naman isusumbong, Sister Ami? Wala pa naman? Wala pa. O sige. Kasi tinatanong ko rin yung bisita nyo kanina eh. Wala pa, wala pa. Again, anong nangyayari? Anong mahal, bilihin, etc. And dami nang dinanas ni Brother Jojo, di ba Sister Ami? Ilang beses nang nawalan ng trabaho yan eh. Pero ilang beses din siya binibigyan ng trabaho ni Lord. Walang anak ng Diyos na magkukulang. No? Sabi ng Psalms 34 verse 9, you will lack nothing. And we have a Savior in our days. And here, again, 2 more verses, Ma'am Jane, habol ko lang before I, sum up. Sabi din po dito, maliban to sa ilang concept, medyo nakakalungkot lang dahil, again, dalawa po itong aspeto na gusto kong diinan. From the Lord Himself, Matthew 10:28, sa mga kumukopya sa inyong tahanan. Sabi po sa Matthew 10:28, per the Bible, ito po, the very words ito ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, and fear not them which kill the body. Grabe na po kasi yung patayan ngayon, di ba? No? Kaliwat kanan lang, parang ganun lang. O ingat kayo ha, sa mga nanglilimos dyan, abutan nyo na kahit piso kasi baka saksaking kayo. Di ba? Napanood nyo ba yon? Yung isang namatay dahil hindi naglimos. Grabe na, no? Ganun ang utak ng tao ngayon. Hindi lang siya nalimusan ng babae, sinaksak ko. Di ba? Ganun na kasamaan ng tao ngayon. Eh sabi dito, fear not, wag na yung mga pulis na kasamahan namin, wag na yung, andyan talaga eh. Andyan na yung kasamaan eh. Nakakalungkot na. Eh ano pa? Ang inyong katiyakan, di ba? So, andyan talaga yung question eh. Ano bang kinakatakutan nyo? Huwag nyo po kami katakutan. Ako po ay chaplain din kasi. Sa PNP, nagmo-moral values kami. Hindi sila kakatakutan natin. Hindi din kakatakutan yung mga corrupt nating government official. Hindi din kakatakutan yung mga mamamatay tao na yan. Sino po ang dapat katakutan? Pansinin nyo lang po. Matthew 10:28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. Yung ating kaluluwa. But rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Yun po ang dapat nating katakutan. No? O hindi po tayo dapat matakot anuman ang sitwasyon, kalalagayan. And again, si Pastor, meron lang ako challenge. Sa inyo po mga nasa tahanan, Ma'am Jane, pakilakihan mo to ha, James 2:19. This morning, may I declare this. Thou believest that there is one God? Pa-amen naman. Amen. One God, namely the Father, the Son, the Holy Ghost. Di ba? Our Godhead. Yes. And thou doest well. Amen. Amen ulit. Amen. Bakit ayaw nyo? Alam nyo na kasi itong verse 19 na ito eh, no? Kasi sabi nga dito, the devil, tingnan nyo, the devil also believed and tremble. Mabuti pa yung diablo, mga demonyo. Naniniwala din sa Diyos na mayroong Diyos na dapat katakutan at nanginginig pa sa takot. Ang mga Kristiyano kaya, huwag na natin isipin yung mga hindi pa Kristiyano kasi wala pa silang idea eh. Ang mga kinakatakutan ay mga nangyayari sa buhay eh. Tayong Christians, I'm speaking to you, mga brethren, baka talunin pa tayo ng mga demonyo, yung mga demons na ito. Oh? James 2:19. Baka talunin pa tayo. Diba? Kasi baka sila'y nangangatog pa sa takot sa Diyos na kinikilala natin. Mabuti pa yung mga pinagsabihan ng Panginoon, di ba? Ang dami yan, yung mga demon possessed na yan. Di ba?
isang word lang niya, napapalayas na yung mga demon possessed na yun eh. Ano po? Lalo na yung sa gatherings, dami nun. Yung, lalo na din yung sa, yung alis niya, na legion. Legion po yung mga demonyo na nag-possess dun sa lalaki na yun. Na lumipat sa mga baboy. Ay, etc. Paumanin po. No, totoo naman eh. Wala naman akong ano doon. Kasama lang yun sa mensahe kanina mga nagtatabaan. Na po, na tumalon dun sa, pinatalon niya dun sa ilog. But anyway, kidding aside lang po si Pastor doon ha. Kami naman po dito talaga ay, hindi po kami mga, lalo sa bisita namin, hindi po kami dito yung mga, hindi makabasag pinggan. No? Hindi po kami ganun dito. Hindi rin po kami dito yung mga, akala nyo, maka-Diyos, kung ano mga suot. Hindi po. Pwede po sa amin dito kahit anong suot, basta modest lang, sabi ng Peter. No? Pwede po sa amin dito maiksi buhok. Kasi hindi na po tinitignan yung iksi ng buhok. Pero sa Old Testament po, ang babaeng maiksi ang buhok, prostitute. Pero sa panahon natin, hindi na po yung tinitignan. Ang tinitignan na po ng Diyos, puso. Puso. Yan. Puso po. Hindi na po yung panglabas na anyo natin. Ngayon lang po, minarapat ko, may times nga kung mapapanood nyo YouTube namin, kayong mga nanonood, di po ba? Naka-t-shirt lang si Pastor eh. Ngayon lang po, syempre, kailangan ko pong mag-modest. Kasi nga po, I know, may mga bisita si Brother Jojo. Baka sabihin naman ng mga bisita ni Brother Jojo, ano yung pastor doon? Naka-t-shirt lang. Sa YouTube namin, nakikita niyo mga mensahe namin. For the purpose lang po na mabigay galang po namin kayong mga bisita at mga makakapanood po. So, in my closing statement po, as part of my message, lagay lang po sa ating mga puso. Brethren, November 12, magtatapos na po ang ating tema. And pansinin ninyo, napansin ito ni Pastor eh. Ito yung gusto kong iwan sa mga puso ninyo. Ito pala yung ipapahayag natin dun sa Revelations 15:4 eh. Ito yon. Ngayon pa lang, practicein na natin. So sige nga, practice tayo, practice. Pakisabi sa mga katabi, who shall not fear thee, O Lord? Sige nga, pakisabi. Who shall not fear thee, O Lord? Bakit walang nagano? Come on, practice tayo. Who shall not, repeat after me, who shall not fear thee, O Lord? Diba? Kasi sasabihin pala natin yan. Baka pagdating natin doon, hindi yan naituro ni Pastor Ed sa amin eh. Di ba? E di hindi kayo makakasabay. Sila nagsasabayan doon, oh. Tingnan nyo. Ganito po kami mag-aaral dito, ha? Hindi po kami dito yung point 1, point 2, point 3, point 7. Hindi po yun, chapsoy po yun. Ito po kung ano yung sinasabi ng Bible. No? Mangyayari po ito sa Revelations 15:4 na binabasa namin sa aming tema. No? Sasabihin pala natin to, kaya practicein niyo yan, araw-araw na. Ha? Pag dumating si Lord bigla sa ulap, pag nandun na tayo sa Revelations 15:4, ito pala yung sasabihin natin dun eh. Ma'am Sandra, pakigawan mo na to ng lyrics. Yung accompaniment na kakantahin na natin to dun eh, pag nandun na tayo. Di ba? Sinong hindi, Tagalogin mo ma'am, ano maganda dito? Sino ang dapat katakutan? Bahala ka na gumawa ng awit. Ha ma'am? Kakantahin pala natin to dun eh. Tignan niyo po, kung napansin niyo ang ating tema na iiwanan. But, sa anniversary po, may bago tayong tema, God willing, hindi pa bumabalik ang Panginoon. And, Pastor, kahit si Dia pep talk ko nung pag-hatid sundo, sabi ko nga sa kanya kagabi, di ba bebe, walang dapat katakutan pag nagda-drive ka na. Ang dami na siya na-experience ngayon eh, mga walang hiyang driver, yung sasalubungin siya, sisiksikin siya. Ang dami niya na ngayong experience sa mga marurunong na mag-drive. And sabi ko sa kanya, if ever, mag-World War III. Sige nga,
Kayo, pakitanong mo sa sarili, paano kung mag-World War III bigla? Biglang may pumutok na nuclear warhead. Mababawasan talaga ang populasyon, parang World War II. Sino yung mga may kamag-anak na nakaranas ng World War II? Ang hirap, di ba daw? Ang hirap, sabi ng mga biyanan ko, ang hirap. Eto, hindi na ito, wala na ito. Pero maganda nga, ang bait nga ni Lord sa atin. Tandaan nyo sakali, yung mga makukonsekwensya, kasi ako, nakakatiyak ako, poproteksyonan ako ni Lord What if, bait ni Lord pag nuclear war yan, wala ka nang mararamdaman na pahirap. Hindi ka na magde-death march, di ba? Hindi ka na tutuhugin ng bayoneta. Hindi mo, bigla ka na lang mamamatay dahil sa chemical. Yan. Sige, ano kaya? Paano? Ano mga nasisip? Paano na kaya ang mga anak ko, apo ko, Aya, hello Aya. Paano na kaya? Ang nasa Diyos, andyan daming pangako, ay Kanyang iingatan hanggang makuha niya tayo sa ulap. Kung sakali pero very clear, sa bagong tema natin, yung bials na ibubuhos na, mangyayari na sa huling panahon, although na ituro ko na yon, yung hermeneutic, yung yung eschatology natin. So, I hope, kasama ng mga kapatiran, namamanik si Pastor, sa kahalagahan na po ng panahon. Pansinin niyo na po ang mga balita, internationally and locally, ina-update ko kayo, hindi po ako yung balitang Pilipino lang, Hoy Mare, ano chismis? Ngayong umaga po, who shall not fear thee, O Lord? Tayo po'y manalangin. Ang mapagpalain po ang katotohanan nang sa takdang panahon po pala, Lord, ipapahayag namin yon, kaming mga nananalig sa iyo, kaming mga niligtas mo na, at kaugnay na po ng pagpapaalaala mo lang sa aming lahat, mapabaguhan, Lord, kaming matatanda na sa pananampalataya, mga kaalaman po ito, Lord, na mapangahawakan namin, tulad ng panahon ni Isaiah, ng bansang Israel, ano yung hirap nila noon, Lord? Wala pala, Lord, yun sa katiting na magiging dadaanan ng mundong ito sa Great Tribulation, na grabe po ang mga mangyayari. Pero Lord, ngayon, tinitiyak mo kami na hindi po namin dadaanan. At kung sakali lang, Lord, sa mga maiiwan, yung mga makokonsequence, mabait ka namang Diyos, na sinong tatawag sa iyong pangalan, anyone who calls on your name will be saved. Ikaw po ang Diyos na nagliligtas. Although, nais mo ikaw ay isang Diyos na mahalin namin, galangin namin, at magkaroon kami, Lord, the idea ng takot na papawalay sa inyo. Pagpalain po ang kabuuan po ng aming ministeryo, the Holy and True Christian Fellowship, kasama po ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar, at mga makakapanood po ng aming YouTube, mga videos. Lord, not to offend them, Lord, we pray, sabi ng Proverbs, ang matatalino po nagpapatuwid. So kung makakatulong po kaming maituwid ang kanilang mga maling kaalaman pang-espiritual, Lord, ikaw po ang maluwalhati. Lord, yun naman po mga nagsisik, naghahanap, mga naliligaw, ganon din po ang dalangin namin. Sabi mo nga po, always, you are the way, the truth, and the life. Ikaw po yung magpapatupad ng mga pangyayari sa buhay-buhay. So kami po ay nagmamaximize. And kahit po sa mga bisita namin ngayon, Lord, we do not want to impose. We hope and pray sa kanilang oras na nakasama namin sila, may naidagdag po sa kami sa kanilang kaalaman na pwede po nilang panampalatayaan at ganoon na rin po, maangkin din po nila ang kaligtasan na hindi pa po alam ng karamihan sa mundong ito. Sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Hesukristo, pananalig lang po tulad po ng kriminal
nang sabihin niyang, "Huwag mo akong kalimutan, Lord, sa iyong kaharian." At nung oras na yon, siya po ang una mong nakasama sa iyong kaharian. Lord, sino man natatawag sa iyong pangalan at hindi po aanib, sasanib, sasama sa anumang relihiyon ang kaligtasan. Pagpalain po ang iyong salita na aming naipahayag sa araw na ito. Maluwalhati ka, O Diyos, sama po ng pagkakataon sa aming mga susunod na sandali sa pagtitipon pong ito. Ikaw po ang patuloy maitaas sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 And kasama po ng aming pong mga kapatiran